So ano ba ang gagawin natin sa ating mga kakompetensya na bagong dating o bagong opening sa ating area? So hello sa inyo mga kasari, magandang umaga po, magandang morning, magandang afternoon, magandang evening po sa lahat dito po sa aking YouTube channel. So for today's video mga kasari, gusto kong i-share sa inyo kasi dito sa aming area meron na namang bagong opening na isang mini groceries, parang convenience store. Ayan, matatawag natin na convenience store. So ngayon mga kasari, ito ay katabi ko lang. So ang ating topic for today, ano ba ang ating gagawin? Meron ba tayong gagawin kapag merong isang kakompetensya na bagong opening dito sa inyong area o dito sa aking area, ano bang ating gagawin? So for today's video mga kasari, ito heart to heart. Mga kasari, wala po tayong gagawin sa ating mga kakompetensya. Natural po iyan na gusto nilang mag-open ng kanilang negosyo, ng kanilang business. Kasi syempre gusto rin po nilang mabuhay kagaya natin. Ayan. Kung tayo ay gusto makasurvive sa panahon ngayon, lalo na tag-init, sila din ay gusto din nilang makasurvive sa kanilang pamumuhay, kaya gusto din nilang mag-open ng kanilang sari-sari store o isang convenience store. So today po ay kanilang opening. So panay po ang kanilang pa-music sa kanilang store, no? So kumbaga yun ay isa sa mga paraan nila para makipag-engganyo or makilala pa ang kanilang bagong open na tindahan. So dito sa akin, dahil kami ay magkatabi lang, wala po akong ginagawa. So hinahayaan ko lang po sila. Wala po tayong pakialam sa kung sino man yung gustong magnegosyo kasi lahat na po, sana sabi ko na, ay gusto rin mabuhay kagaya natin. So ang gagawin na lang po natin ay stay po tayo sa ating tindahan, gawin nating mas attractive, lagi tayong attentive sa ating mga paninda, kung ano yung mga kulang, kung ano pa yung dapat nating gawin na mas maging attractive sa paningin ng ating mga tumer. Yan. Yung mga paninda natin na bihira lang hinahanap ng isang customer, dapat ay nasa harapan natin ilalagay yan. Katulad ng mga battery, ayan, mga blade, mga lighter, mga ballpen, hindi masyadong mabenta ng mga paninda ay nasa harapan natin. Kasi yung mga paninda naman na laging hinahanap ng customer ay kahit hindi na magtanong na meron kayong ganito kasi basic yan. Eh, alam ng mga customer na meron tayo yan. So ako, dahil merong isang opening dyan sa aking katabi, so ang dati kasi ang mga paninda ko ay hindi ko masyadong pinag-iisa, pinagsasama-sama yan. Pero ngayon ay pinagsasama-sama ko na lahat. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong ginawa ko sa aking bagong tinda, sa aking tindahan dito kasi may bagong tindahan. So para maging attractive at maging marami, kailangan tingin ng mga customer is marami ang ating paninda. Yung tingin nila ay ang dami ng paninda, mga ganun. Tapos attractive, maayos ang pagkakaayos. Tapos ang presyo natin mga kasari ha. Ako kasi ganitong ginawa ko. So dahil hindi nila ako kilala na ako may-ari dito, nung nagko-close na kami, pumasok ako sa kanya tindahan. O diba? Pumasok ako at tinignan ko yung kanyang mga presyohan. So kailangan hindi kayo magkakalayo ng presyohan. Kailangan kung presyo niya sa kanyang mga cup noodles, kagaya nito. Ang presyo niya sa mga ganito ay 25. So, ako ay 25. So, appear kami. Pares kami ng presyohan. 25 pesos. Pero chinek ko mga kasari ang kanyang mga ganito. Eto. Ang kanyang mga pancit canton. So, madami siya mga pancit canton na ka-arrange. Akin na marami din ako naka-arrange. So, dito, mga stock ko lang. So, marami siya mga ganito mga kasari. So, tinignan ko yung kanyang istante. So, yung istante nila ay malagondola para sa mga gondola. Magandang ayos kasi nga, ano nga yung mini groceries nga, parang convenience store style, parang 7-Eleven style. Mas maganda pa nga sa 7-Eleven yata. Yun. Naka-aircon din sila mga kasari in fairness. So, tinignan ko yung presyo ng kanila ng ganito nila kasi ang dami nilang ganito, iba-ibang variety. May kalamansi, may chili mansi, may straw hat, mga ganun. So, kompleto. So, ako naman ay kompleto. Ang advantage ko sa kanila mga kasari, ang bentahan niya nito ay 21. So, akin ay 20 pesos. So, dati talaga ako nito, binibenta ko ito, dati ay 22. Kasi nga, dito lang tayo namimili sa ating mga katabi na supermarket, na pamilihan. So ngayon ang ginawa ko para maging mas mababa ang bigay ko kay customer, naghanap ako ng talagang nagbibigay nito na mura. So yon, nahanap ko ang nagbigay nito ng direct supplier ng mga pancit canton. So mura sila mga kasari. Kaya naibigay ko siya ng 20 pesos na lang. So 20 pesos na lang. So nandyan pa rin tayo sa 20%. So yun na lang ang aking advice sa inyo mga kasari. Kung tayo ay marami tayong kompetensya,
Ang pinaka the best way talaga mga kasari na gawin natin is maghanap tayo ng murang supplier ng ating mga paninda. Doon tayo mamili sa mga murang bigay sa ating mga binibintang produkto sa ating tindahan. Para tayo ay makapag-compete sa mga malalaking tindahan na katabi natin. Like me, na ang katabi ko is malaki, like Mala Convenience Store. Talagang malaki, air condition pa sila, talagang seryado ang kanilang tindahan, glass pa kanilang pintuan. So talo ako dahil ako dito ay plastic lang. Tapos kung mag-aircon ako, ini-slide ko lang yung plastic ko nga window. Ayan, so pobre lang ang style natin. Sila ay rich, yayamanin ang kanilang store. Biro mo sliding door with aircon, yun. So, ang magagawa lang natin mga kasalis, hanap tayo ng magandang supplier. Mura ang bigay. Ayan. Para ang lahat natin ng mga paninda ay mura natin mabigay. Doon ay lalamang tayo sa mga kakompetensya natin sa ating mga katabi. Kasi nga, yung customer mga kasari, sa tagal ko nang nagtitindahan dito, alam ko na kung anong hinahanap ng customer. Hindi yan sila naghahanap ng magandang tindahan na mapagbibilhan nila ng kanilang mga kailangan, no? Ang hinahanap nila ay murang presyo. Kahit pa ang tindahan mo ay hindi konkreto or talagang tindahan mo ay malakawayan lang dyan or so ayan mga kasari, dahil nga mura ang aking bigay ng aking produkto ngayon lang ay may bumili ng 100 pesos na magic sarap. Ayan. So ang mga customer mga kasari, kahit sabihin mo pa na ang iyong kakompetensya ay bonggang-bongga ang tindahan, bagong opening, bagong pintura, maganda ang ceiling, maganda ang ambience ng tindahan nila sa harapan, marami silang pa-etche-etche sa kanilang tindahan, may pabalon-balon pa dyan. Kung mataas naman ang presyohan mo, ay hindi ka pa rin papansinin ni customer. Kasi ang mga tao ngayon, mga kasari, ang mga customer is naghahanap ng murang mapagkukunan nila ng kanilang mga pangangailangan. Yung mga basic na mga binibili nila sa tindahan, ay gusto nila mura nila makukuha. So ako dito, dahil ito ay mabenta, 20 pesos lang ang aking bintahan. Sa kanila ay 21 pesos. So yung 1 peso ay mahalaking bagay yan. Sa ibang mga mamimili o sa karamihan sa mga mamimili, piso is malaking bagay sa ating mga customer. So ngayon, ang gawin natin para tayo ay makapag-compete at manatili na malakas pa rin ng ating tindahan sa ating tindahan, maghanap talaga tayo ng murang mapagkukunan ng ating mga produkto. Yun ang pinakamagandang idea lang dyan mga kasari. No? Yun ang pinakamagandang way o paraan na tayo ay makapagpatuloy, makapag-compete, hindi tayo babagsak, hindi tayo matatalo sa ating mga kakompetensya. Ayan. So, hindi naman... Yes? Ilan? So, ayan o. Kung ang customer mo, mga kasari, ay naputol tayo. Kung ang customer mo ay na talagang naano nila, nalalaman nila o sanay silang pumunta sa tindahan mo. Kahit ano pa yung mga tindahan na magbubukas sa katabi mo, dyan at dyan pa rin sila pupunta sa iyo, no? Kahit pa mo kung ano pang pa-etche-etche, pa-balon-balon, magpalipad pa sila ng kung anong mga palipad pa din pinapalipad nila sa harapan nila. Hindi yan ma-etche ang ating mga customer kung talagang maganda tayo makiharap sa ating makihalubilo sa ating customer. Hindi nila papansinin yan mga kasari yung mga kung ano ang mga etche-etche nila dyan. No? Kasi bago nga silang open. So etche-etche ang gagawin nila. So tayo naman na magandang pinapakita natin for how many years. So kasi, bakit ko nasabi yan? Kasi subok na tayo ng ating mga customer, ng ating mga mamimili. Nasusubukan na nila ang katatagan ng tindahan mo, ang katapatan mo sa kanila. Nasusubukan na nila yan for how many years. So hindi yan basta-bastang lilipat. Basta lang mga kasari, maganda ang foundation mo sa iyong customer. Kumbaga, said na said, kung talaga bang baon na baon ang iyong katapatan, ang iyong katapatan sa iyong customer. Ayan. So, hindi tayo basta-basta matitinag ng mga bagong mga labas dyan na tindahan. So, wala lang tayong gagawin. Same, wala tayong babaguhin. Pagkos, dadagdagan pa natin ang ating magandang pakikisama, pakikitungo sa ating mga customer. So, ako easy-easy lang, no? Kahit nag-vlog ako, pag lang vlog natin kasi may mga bumibili. So, dito talaga sila sa akin. Kahit na nagpapa-music pa yung aking kapitbahay, dito pa rin sila sa akin pumupunta. So, ibig sabihin, maganda akong makiharap, makitungo at maganda ang aking presyohan sa kanila kasi dito pa rin sila bumibili.
So yun lang ang aking share mga kasari. Maghanap, ang pinaka-tip is major tip. Maghanap ng magandang supplier na mababa ang magbigay sa iyo para mababa din ang bigay mo sa iyong mga customer. So yun lang ang ating panglaban, matinding panlaban sa ating mga kompetensya. So thank you so much guys for watching. Sana may natutunan sa aking share ngayong umaga. Thank you so much at maraming salamat sa aking mga bagong subscriber dito sa aking channel. Ayan. Huwag kalimutang uminom ng maraming tubig ngayon ay sobrang init at tayo nga ay nagsusumbrero para hindi tayo masyadong mainitan dito sa ating lugar. So thank you so much guys for watching and see you again on my next video. Bye! Happy selling!